May gabi. Abogado. Asang di po sasay? Nay SMNI personnel lagi po sasan gani karon guys. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sir. Kasi problema. What's the problema ni sir? Attorney Jambangan. Yes sir. Isunod man sila ko sir. Tapos wala pa man pagsunod sir. Nang role naman sila pagsunod sir. Giris din wala naman. Mao lang to. Yes sir, yes sir. Okay. So, unsa man ang ato ang buhaton ani karon? Wala sir. Giingnan mo na dili magsulod. Giingnan na mo sila sir nga bawal sa musulod sir. Okay. Kini siya sir nag Ako sir na ako sa sulodaan. Naka sa sulodaan. Ako din masulod na ako. Parang pinalabas lang nila tapos nung nag-step na, doon na harang na agad. dili siya nasa sulod. Yes. Ikaw masulod ka gibira ka niya dito para masulod. Idala ka niya dito gibira ka. Pero media ka sir? Dili sir mangod na ako. Ah, okay. Pero ako dili sir order to be sa sulod. Yes, imo na siyang giguyod sa sulod yun kasi bisag ina na ayaw sa imo Okay. na siyang giguyod dito so kami para mapugma lang. Okay. Sir, sa may ato ang buhaton ani karon? Kay para dili ta kayo magtapok diri. Wala pa sir. Sige, ano na lang sa ano ilang gamit. Ilista ilang mga gamit. Ilista sa ninyo. Okay, ito yung may dalawang na ano na Sige, ganun po. pusasan. Sir, sa yung pangalan, sir? Okay. Imuhan ning manghod. Manghod, imuhang gi pasulod. Pero giingnan kanila daan na okay. Dili. Sige lang sila. Wala man kaya ka naglaban? Tinutulungan ko lang po ito. Okay. Sa revised penal code, ang direktang pag-atake, pagpatapat, o paggamit o kapintasan batok sa mga otoridad, sama sa mga kapulisan, samtang Ano daw nangyari, Adam? sa ilang trabaho, Pinapasok ng member. Magkapatid sila. Ito galing sa inside, yan papasok. Oh. Tapos sinabihan sila na hindi mo na magpasok. Nagpasok man talaga, so i-restrain muna nila. So ngayon tinatanong ko kung ano ang gawin. So, ano lang daw nila, tapos pwede na sila makapasok. Ano pa man ang rule natin dito? Kini sir, dili man ni kontrabando sir, ibalik Oh, siya. of course. Sige, sir. Unya, pwede na sila masulod, sir? According kay sa Mountain sir, they are under arrest For for what? disobedience. sumala sa revised penal code. Ni attempt, ni unsa ba sila? Ang ani si ma'am, ang tinuod yun na ni ma'am. Ang ani ni tabo. Kini siya nasa sulodaan. Kani si Sir Jeremy. Yes. Sama sa mga kapulisan, Siguro nag-text sila na sundoon. Dito, nag-try siya i-sneak dito nga di mahalata nga masundod. So nabantayan sa tropa, gibadlong. So gibira na niya dito. Gusto nila masunod na ginso. Nagka-ginapos sa iyo. Okay. Galing pa kami kanina sa hospital. Gikan ni nagpa-blatter. Kinasugat yung liog. Doon sa last bathroom ko na pagliga na pag-blatter. Oo, yung liog ko. Kana itong ito ba yung ano? So, galing ito siya sa labas sa SPMC kasi nagpa-blatter. Okay. Ayaw na nila papasukin. Gikan niya sa hospital. Maluoy. Galing ng ospital. Gini siya kigikan sa hospital. Asa na ospital? Gikan ni sa ospital. Si Sir po. Gikan ko sa sulod. Ako ani manghod. Resident ko dito. So, resident pwede siya diri. Yes, sir. Sugaton ang dati yan. Ah. Kay kani, gikan ni sa ospital, nagpa-blatter niya mo sulod na pod. Dili gipasulod. Panghanlok sa isang opisyal sa gobyerno, samtang nagservisyo sa katawan. Kasi mong ano, naka-scratches. Ang kanang scratches katupan ng last. Kahapon. Sa Medina, baga po yung Last patro po, sir. So, galing ka pa check up. Medina. Sumala sa revised penal code, direktang pag-atake, pagpatapat, o paggamit o kapintasan batok sa mga otoridad, sama sa mga kapulisan, samtang sila
makatuman sa ilang trabaho uyon sa legal na pamaagi matawag sa increment. Labot ini ang Asang bag niya? Isulit sa bag niya, isulit mga pulis upang pagkita sa Kasi ano ba, tanggalin ang bag sabi. pagpugot o pagmanghalok sa opisyal ng gobyerno Sabi, taray ko sabi, kaya matatangalo lang ba? sa silot Sir, nabasahan na ni siya og Miranda rights niya? Yes, sir, yes, sir. Pati Title Jolo, sir. buhat sa silot. Nasabihan ka ng Miranda rights mo? Naintindihan mo yung sinabi niya? Bisaya po kaya. Sir, hindi siya makaintindi ng ano. Batok sa mga otoridad, sama sa mga kapulisan sa Kamo kita ko sa disobedience. Sir, Tagalog po. Tagalog. Kayo po ay hinuli namin sa disobedience kasi pinabawal ang papasok. Wala po kayong sasabihin dito kasi pag may sinabi kayo dito, pwedeng gamitin sa inyo. Laban sa inyo sa clinic. Tapos kayo po ay may karapatang mag-demand ng doktor nyo para sa physical examination. Pero pag hindi nyo kaya magkuha ng doktor, kami po magbibigay sa inyo ng libre. para kaligtayan ang bisan sa silot subay sa balaod. Okay. Yung doktor namin nasa labas. Ito po, doktor namin. Doktor namin nasa labas. Dok, Ma'am, pwede nyo siyang i-check lang. Mana sa revised penal code. Dapat. Itasan batok sa mga otoridad, sama sa Huwag ka nang magsalita, ha? Huwag ka nang magsalita. trabaho uyon sa legal na pamaagi matawag May ID ka? ang paglababag, Hindi ko sabi para makakal. Dito ka, para makakal. Peter, isulat ang kwarta. 1, 2, 3, 1,100. In different denomination. Bills. 1, 500, 5, 100, 120, and then coins. Tapos iuli na ito na sila na kanang gamit nila iuli na ito. Cellphone. Iuli na ito na. Wallet. Ilista ang naan nila. Pagkauman, pareceive sila. So for the record, walay contraband diri ha? Yes sir, yes sir. Mga ganitong ina ko sila ibalik na ito. Hindi ka rin pinili na ito. Ano ho? May sulit sa boss ninyo? Di, giingnan jud ninyo siya. Ang problema kasi basig wala siya kasabot ba? Dili, walay problema ni sir. Diri siya ang may problema kay siya man gud Ang kuya. Ano siya dito. Kini wala man ninitingog ni siya. Pero na brother, pasensya lang sa brother. Sus. Okay. Eh, Huwag ka na magsalita ha. sir, pwede pa upo na lang sa dulo. Sa ano po namin, Ma'am Dines. Ay, may doktor na sila, may doktor na sila. May doktor kami. Hindi na tayo. Kaya nga eh. Yung mga gamit nila. Lain na siya, sa pikas po siya. Pikas to. Kasi siya dito sa pikas na sa pikas. So kani siya, katong sa kuya. Sa kuya, sa designator. Wala naman siya. Kaning bag, kisa man yung bag. Sa katuning sa Manghod. Okay na, anong Actually. So nangyari dito, may dalawang magkapatid na members ng Kingdom na hinuli. Yung kuya yung galing sa loob, yung kapatid niya na bunso yung galing sa labas.
yung kapatid niyang bunso was coming from a hospital to check himself because he was injured during the second wave. And then when he returned, he was assisted by his brother. Unfortunately, nangyari was ininsist ng kuya na magpasok talaga yung kapatid niya, considering na dito sila tumitira sa loob. So they were arrested. Sir, anong crime nga yun, sir? Disobedience, sir. Disobedience. So he was arrested without a warrant because of disobedience. At ito yung mga na-confiscate na mga items. These are not contraband items, by the way. But they are having the inventory outside. Je, paki-check, Je, ha? Sa ilang responsibilidad. Ikatuha, ang paghatag sayop ng mga Yan yung mga magkapatid ngayon. pagpamanghak sa ipagdalo ng investigasyon. Ikatlo, ang pagtakot o paglaban ng mga ebidensya. Ikaupat, ang pagbubuk sa mga saksi na muhatag sa ilang So basically, what will happen here is that inquest will happen. Most probably, inquest will be on Tuesday. In the meantime, they will be detained. Saan sila i-detain, sir? Tanong pa ako sa superior namin, sir. Supposed to be nearest, di ba? Nearest police station. Kaya parang dyan sa Titipan, sir. Okay. Sir, isa ulit namin sir na mag-receive, sir. Okay, kami na lang, lawyers. Je, ikaw, Je. Basahin mo kay sir. Alang sa atong kapulisan, patunan nato sa kinasingkasi ang atong kapulisan. Attorney Jeric is sa batas para sa tanan. receiving the details. Para sa tanan. Atong palimhaon na ang tanan natong mga aksyon na hisugay sa police operational procedures. Alang sa atong kapulisan, patunan nato sa kinasingkasi ang atong kapulisan. So considering that these are not contraband items, this will be returned. But because the arrested persons are still in the ambulance, so kami na legal counsel ang mag-receive ng mga items na through Attorney Jeric Emoy. Lamang ang pwersa na haon sa sitwasyon. Kung iya kita karon, aros pagpatungan sa balaod gikan sa korte. Atong paghaon na ang maungtong alang lamang sa kalampusan sa maong operasyon. Irespeto nato sa tanang higayon ang tawhanong katungod kung gamiton lamang ang pwersa na haon sa sitwasyon. Kung iya kita karon, aros pagpatungan sa balaod gikan sa korte. Atong panghaon na ang maong pumong alang lamang sa kalampusan sa maong operasyon. Sige na. Ulitan na siya, ihatag sir. Sir, just for the record, sino yung arresting officer kanina? Si Sir... Dalawa. Sir, may I know sino ang arresting officer niyan? Sino arresting officer? Sino arresting officer? Ikaw, sir? Arresting officer, ano pangalan, sir? Aros. Okay. Just for the record. Apo. Pangalan niyo, pangalan. Pangalan siya? Pangalan mo po. Tapos, ito yung sa kapatid.
Na-check mo na siya, Dok? Ang kuya? Si Jeremy? Sir, may we know sino ang arresting officer? We just want to get a record. Sir, okay lang ba today, sir? Oh, di na kayo. Oh. Brother. Ikaw arresting officer dyan? Ha? O sige, lapit kang dalawa. Sir Cahilia and Sir Arosa, ano full name po natin? April J, sir. April J. Arosa at saka Sir Anthony Cahilia ng Region 11. Okay. So these are the arresting officers of the two members. They were arrested in flagrante delicto. Okay, so Attorney Jeric is still here receiving the items after the inventory. Sir, wag ka nang magsalita without your lawyer, ha? Kung may magtanong sa iyo, you tell na maghintay ng abogado mo galing dito sa Kingdom para mag-assist sa iyo. Okay? Sir, sana Pero kung ang itanong sa iyo is about pangalan lang, okay lang 'yan. Okay? Okay, Sir Ferrer po. Ferrer. Ang gabi. Sir Jeremy. Okay ka lang? Sir, just in case lang na magtanong sila sa iyo, please, huwag ka magsagot kung walang lawyer, ha? Kung ang itanong sa'yo pangalan lang or yung basic information mo, okay lang yan. Okay? Sir, kamu gihapon na mo dala sa kita? Dahil na sir. Kinsa? So saan ang ano nito? Police station? Sir, katitipan lang sir. Katitipan. So they will... Sir, during transportation sir, pwede niyo paubanan sir. Okay. So they will be detained there. Prior inquest sa Katitipan. Wala na, exempted na siya dito. Masunod, ikaw naman. Lagi naman kami sir. Di pwede sir, pwede. Tawag na kami sir. So the two arrested members are still being checked by the police medical team. Sundan mo na. And then Attorney Dina is being interviewed right now here. So as per information, these two members will be detained in Katitipan in the meantime. Basically, the protocol here is for inquest. Unfortunately, walang office bukas. So the inquest most probably will happen by Tuesday. In the meantime, they will be detained there
just because they insisted to get inside their residence. Okay? Ay, napapagalit nyo. Ayaw nyo daw kasi So for those who are asking as to the complaint here, according to the police officer, it's disobedience. So basically, nakausap ko yung si sir, sabi niya na they will be temporarily detained doon sa Camp Katitipan for in the meantime while waiting for inquest, because this is warrantless arrest. So ang mangyayari nito is inquest procedure. Unfortunately, walang office bukas. So the inquest will happen by Tuesday most probably. So in the meantime, they will be there. Okay? I already advised them na just in case lang na magkaroon ng investigation or inquiries, they will not answer except for basic information unless they are assisted by lawyers. So, yan. But in the meantime, they are being checked kasi daw mataas yung DP ng kuya. So, according to the arresting officers, the offense was disobedience to a lawful order. Warrantless arrest po. Yes, warrantless arrest. They are invoking the in flagrante delicto arrest. Camp Katitipan, sir? Pwede mo mag-door, sir. Sige lang, check pa man sila. Sige ka, dili pa sige ka ginhawa. Sige lang, pagkakama na, sir. Di ba ni doktor? Okay. Ma'am Dines, Sir, sandali. Yes. I already advised them just in case na magtanong doon, hindi magsagot unless merong lawyer na mag-assist sa kanila, except for basic information like pangalan at saka. Okay. So they will be detained temporarily sa Camp Katitipan. Okay. Inquest will be on Tuesday. Alright. Tuesday, walang Monday. Walang office bukas. Tara. Okay na? I have with me the ano. Sa bag? Hindi pinakadala. Email and inventory. Hindi, pero yung cellphone, para makadala siya ng cellphone. Yung cellphone na lang, yung cellphone na lang. Yung charger. Cellphone and charger. Yung cellphone lang siguro, the rest dito na lang sa ano. Para may contact. Ibigay mo yung number mo, Je. Ilagay mo na lang yung number mo dyan. Magpakilala ka. Dili man ni charger. Dili, paila-ila ta, dili ta, Je. Ay, pwede na mo mastorya? Umana ba? Tapos na? Okay. Pwede namin makausap saglit? Ali, Je. Ma'am, sorry ma'am. Sir, this is Attorney Jeric. Sir, I'm attorney. This is Derek. Inventory po nila yung mga properties ninyo and i-comply mo naman po. Yung bago din nila pinuksan, only those properties na makita nila sa May sasama sa inyo. May sasama isa sa Katitipan. Pwede si Jeric. Sige, Pwede na Jeric. ako. Si
Sino ang pwede sumama sa kanila sa katitipan? Pwede isa sa amin. Sino sa inyo nga? Sino gusto? Ikaw o ikaw? You better Ikaw, give ikaw, it Jo. out. Ikaw na lang, Jo. How will I get back? Ha? How will I get back here? May phone ka dala? May phone ako. May pera ka dala. Mag-taxi ka na lang papunta dito. Okay, sige, fine. Ha? Ganun na lang. Okay, sige. Ikaw na Je, lang ang phone lang ang dalha. Ibilin ang uban diri. Kami lang muna mag-awak na. May... So Attorney Jeric will be assisting them for any possible custodial investigation that will be conducted right now. Je, akin na yung bag, Je. Kayo na mag-usap. Excuse me, sir. Colonel, ayaw ka lang Ano daw? Kasi first aider natin to. Wala na, sir. Ang ano ba nga ano sa loob ng medical staff? Sir, wala kaming medical doon sa loob. Ano nga pangalan mo, Doc? Doc Arafol? So, Doktora Gloria Arafol is still here outside the compound. She is not allowed to get inside. And she is only one of the few medical professionals na sana makatulong dito sa loob. Hindi pinapasok because they are still waiting for an order na pwede siyang papasukin sa loob ng compound. Take note, Doktora Gloria Arafol is a member of the kingdom herself. And she's a doctor, by the way. So hindi niya ma-perform yung pag-check ng mga members dito sa loob because yun nga, baka masama rin siya dito. Doc, ano sabi, Doc? Hintayin daw yung order. Order po ng RD, sabi nila, sir. RD. Okay. Para magka-clearance ko daw, attorney. Okay. Para papasok. We kept on explaining to Officer Flores about Doktora Arafol because she's supposed to be a frontliner here. Medical practitioner ito. Para bisa kanina Je, okay, in the meantime, here we have Doktora Gloria Arafol. She is supposed to check the members of the Kingdom of Jesus Christ inside. She's a member herself, but she is still
not permitted to get inside the compound because the officers are still waiting for an order from their RD. So we are respecting it. Kaya lang we hope that they will understand that Doktora Arafol is a frontliner. And the people inside are already waiting for her. On the other hand, yung dalawang magkapatid nasa loob pa ng police ambulance. They are being checked. Sila na lang na-check. Pasok tayo pag alis na ni Jerry. Okay. So the two brothers will be assisted by Attorney Jeric Emuy, one of the lawyers of the Kingdom of Jesus Christ. He will be assisting the two going there in the Camp Katitipan for the possible custodial investigation that may be conducted tonight. We are not yet sure if it will be conducted tonight. But according to the officers na nakausap natin, the inquest will be this Tuesday pa. So in the meantime, Sunday ngayon, until Monday, and probably by Tuesday, doon siya na ma-detain sa facility. So ito yung problem. We are now in gate 18, by the way. We are now in gate 18. Gate 18 is outside the Kingdom. So the situation here is like this. So yan po. We are also negotiating, particularly Attorney Daina is negotiating Officer Flores for the possible entry of Doc Arafol right now because Doc Arafol is badly needed inside. So ito po yung situation. We also have press people here. Okay. These are media people from different media organizations. So these are the police elements here right now in gate 18. Gate 18 of the KOJC Central Compound is just outside the Kingdom. Yung nasa likod niyan, yan yung Kingdom. Okay? So I think the two siblings are
already stable. After this, once stable na sila, they will be transported to the Camp Katitipan for detention because of the alleged crime, disobedience to a lawful order. Yan yung sinabi talaga sa amin ng arresting officers. So, yan. So, yan yung bunso. And then ito yung kuya. Both of them are members of the KOJC. Attorney Jeric will be assisting them for the possible custodial investigation that may be conducted later. They will be temporarily detained sa Camp Katitipan. Okay. Ingat, Je. Okay lang. So inside this vehicle, we have the two arrested siblings assisted by Attorney Jeric Emoy himself. Okay? Ito yung sasakyan. Papunta sila ng Camp Katitipan. Okay? The siblings will be detained there in the meantime. So, yan po ang kaganapan dito. So, Dr. Arafol is still outside. Thank you, ha. Ma'am, alin na, ma'am. So, nakapasok na po kami. Yung one SMNI personnel. So, ano pangalan mo, ma'am? Chiki, sir, Chiki. Si Ma'am Chiki ng SMNI at saka ako and Attorney Daina. Knowledgeable ka, di ba? Tapos ito niya na ini sa wall gate din ni Attorney Torion. Hello, hello. Evening. Malinaw na ebidensya, like kagaya sa through telescope na picturean mo o pumasok dito, o di kaya meron kang monitoring mga so yan lang muna ngayon, guys. Di ba? Na talagang we pwede mo are ipakita na going back to our base. So shout out to my boss, Attorney Daina Tolentino Fuentes. She's the best. So yan lang muna ngayon ang update. And he's the best also. Bye, guys.